Hello, magandang araw mga kaibigan. So, welcome sa ating channel. So, sa oras na ito mga kaibigan ay pag-uusapan natin ang mga paraan, 5 paraan kung paano aasenso ang bansang Pilipinas. Ang unang paraan mga kaibigan na ibabahagi ko sa inyo na malamang makakatulong sa pag-unlad ng Pilipinas ay ang pagkakaroon ng disiplina ng bawat mamamayang Pilipino at pagmamahal sa bansa. Paano magkakaroon ng disiplina? Dapat maganda ang batas natin. Dapat may ngipin ang batas natin para magpatupad ng disiplina. Kasi kahit gaano kaganda ang programa ng pamahalaan natin, mga proyekto ng pamahalaan natin, kung wala namang disiplina yung mga mamamayan, yung mga simpleng pagtatapon man lang, wala silang disiplina, itapon lang kahit saan. Ha? Yung pagsunod sa batas trapiko, hindi sila sumusunod. Pagsunod sa ating batas mismo, yung may takot sila sa batas, magkaroon sila ng takot sa batas at sumunod sa batas. Yun ay isa sa paraan para gumanda ang Pilipinas kasi magiging malinis, magiging tahimik, hindi magulo kapag ang tao ay may disiplina at marunong sumunod sa batas. Kaya nga ang batas dapat sa Pilipinas ay dapat may ngipin. Anong ibig sabihin nun? Dapat natatakot ang tao sa batas, hindi batas ang natakot sa tao. Kasi pag walang disiplina sa isang lugar, at puro kaguluhan, paano tataas doon ang tourism? Syempre mababalitaan nila na dito sa lugar na ito magulo, dito sa lugar na ito maraming sindikato, maraming gumagawa ng ganyan, parang hindi napapatupad ang batas, walang disiplina ang mga tao. Paano tataas ang turismo doon? Siguro hindi natataas ang turismo doon. So isa sa mga paraan para gumanda at magkaroon ng pag-unlad ang Pilipinas, magkaroon ng disiplina at magkaroon ng pagmamahal ang mga Pilipino sa bansang Pilipinas. Ituturo yan dapat sa eskwelahan, kung paano gumalang sa magulang, kung paano maging masunurin sa batas, kung paano maging malinis sa kapaligiran, maging responsable. Isa yon sa mga paraan. At dapat ang batas natin ay may ngipin para matakot ang tao sa batas at hindi ang tao hindi ang batas ang matatakot sa tao. Ibig sabihin nung matatakot ang batas sa tao, yung mga nagpapatupad ng batas, sila pa ang matatakot. 'Di ba? Halimbawa, hinuli mo, sasabihin niya, kilala ko ito, pamangkin ako ng isang gobernador. So matatakot yung enforcer, law enforcer dun sa tao. So hindi dapat, magkaroon dapat ng ngipin ang batas. Dapat pag sinabi ng batas na bawal gawin ito, may kaakibat na parusa yun at dapat na i-implement yung bagay na yon. Yan. Pangalawang bagay na dapat gawin para umasenso ang bansang Pilipinas, mga kaibigan, ay ang pagkakaroon ng trabaho para sa lahat. At suportahan dapat natin yung maliliit na negosyante. Maliliit man or malalaking negosyante, dapat magkaroon ng trabaho at sapat na hanap buhay para sa lahat. Dapat ay palakasin ang agrikultura, ang suporta ng pamahalaan sa agrikultura at sa industrialisasyon o industriya, mga industriya. Dapat tulungan natin o tulungan ng pamahalaan yung mga magsasaka, mga mangingisda, pati yung mga maliliit na mga nagninegosyo. Kasi kapag sinusuportahan mo yung mga maliliit na negosyo, yan ang nagbibigay ng trabaho sa mga tao. Pag lumaki yan, dumami ang mga, sabihin na nating mga negosyo sa Pilipinas, ay magkakaroon ng maraming trabaho na hindi na kailangan mangibang bansa ng mga Pilipino para kumita ng maayos. So dapat yung suporta ng gobyerno, umpisa nilang suportahan yung mga negosyante. Maliliit man o malalaking negosyante, dapat sinusuportahan nila yon. Kasi yun ang nagbibigay ng hanap buhay sa mga tao. Yung mga negosyong yun. Sa paanong paraan mo tutulungan? Huwag mong pahirapan sila sa pagkuha ng mga permit. Dapat madali na lang, dapat smooth ang pagkuha nila
ng mga papeles na kakailanganin nila para sa kanilang business permit. Huwag na silang pahirapan. Siguro makakatulong din na babaan ang tax sa mga nagninegosyo at bigyan sila ng pagkakataong kumita ng mas malaki. Dahil kapag tinulungan mo ang mga nagninegosyo, yung mga nagninegosyong yan ang tutulong dun sa mga tao na magkaroon ng hanap buhay at matulungan nila yung sarili nila. Sa ganung paraan, hindi na kailangang bigyan mismo ng pamahalaan ang mga tao, kundi sila na mismo ang tutulong sa kanilang sarili para magkaroon sila ng magandang hanap buhay, makakain sila. Ika nga sa kasibihan kapag pinakain mo ang isang tao ng isang isda, pinakain mo siya ng isang araw. Pero pag tinuruan mo siyang mangisda, tinulungan mo siyang mamuhay ng kanyang buong buhay. Ayan. Ang ikatlong bagay mga kaibigan na pwedeng gawin ng pamahalaan para magkaroon ng prosperity or umunlad ang Pilipinas ay paunlarin ang education. Ibig sabihin, improve ang quality ng education sa Pilipinas. Kasi malaki ang may tutulong ng mga mamamayan na nakapag-aral sa ikakaangat ng Pilipinas. So, dapat improve din natin ang sahod at respeto sa mga teachers. Kasi sila talaga ang nagbi-build up ng future nitong mga estudyante. Lahat ng kurso, lahat ng profession nagsisimula sa pagtuturo ng isang teacher sa isang estudyante. Kaya napakahalaga na bigyan din natin ng tamang pasahod ang mga teachers para magkaroon sila ng maganda-gandang kabuhayan. Karagdagan dyan mga kaibigan, dapat dagdagan ng gobyerno ang mga scholarship grants sa mga piling estudyante. Dapat ang mga bibigyan ng scholarship ng gobyerno, yung mga estudyanteng nakikita nyo talagang nagsusumikap sa pag-aaral. Dahil kung ibinigay nyo yan sa mga estudyanteng ayaw naman talagang mag-aral, baka masayang lang yung scholarship. Hindi ko sinasabing hindi aasenso yung mga estudyanteng yan, kasi may mga estudyante naman na sa ibang paraan sila umaasenso. Iba ang uri ng talino nila. Maaring ang talino nila ay sa pagninegosyo at hindi sa pag-aaral. So, ibigay na lang doon sa mga estudyanteng nagsusumikap na makatapos ng pag-aaral. Yung mga may honors, mga nakikita nyong nagsusumikap, doon na lang ibigay ang mga scholarship grants ng pamahalaan. Ang ikaapat na bagay mga kaibigan na gusto kong sabihin sa inyo na maaring gawin ng gobyerno para maging maayos o umasenso ang Pilipinas ay ang paggamit ng mga malinis na enerhiya katulad ng wind, katulad ng solar, katulad ng tubig. Diba? Hindi lang makakatipid ang pamahalaan dyan, makakatulong pa sila sa kalikasan. At bukod dyan mga kaibigan, dapat ang supply ng energy o ng kuryente ay mas maayos. Dapat yung mga palaging power outage, dapat mabawasan yon o completely mawala yon. Dapat mawala na yung mga brownout at naging problema din yan Pag negosyante ka kasi at laging nagba-brownout sa lugar mo, masasayangan ka, lalo kung halimbawa sa mga sari-sari store. May mga frozen goods sila, may mga ice cream sila na pwedeng matunaw. Lahat yon nakakaapekto sa negosyo. Kung sa isang lugar ay palaging brown out, palaging walang kuryente, umulan lang ng konti, papatay na kaagad yung kuryente, ay malaking problema yon para sa mga negosyante. Kung ikaw ay negosyante, malamang hindi ka magpapatayo sa isang lugar na palaging brown out, di ba? Kasi malulugian ka malugi ka pagka nagkaroon ng brownout. Kahit anong establishment yan. Kasi pagka walang, halimbawa sa isang mall, imbis na magpatayo dyan, palaging nagba-brownout dyan, palaging mainit, makakagastos sila sa malaking generator nila. So, hindi na sila magpapatayo sa lugar na yon. So, dapat i-assure din ng gobyerno na yung power supply is sufficient para sa mamamayan at sa mga negosyante. Ito yung panglima mga kaibigan sa mga bagay na dapat mangyari sa mga Pilipino para magkaroon ng maunlad na Pilipinas.
dapat merong pagkakaisa ang bawat Pilipino. Mahirap man o mayaman, dapat nagkakaisa yan sa pag-asenso. Hindi yung tipong nakita mong umaasenso yung kapwa mo, ihihilahin mo pababa. Walang pagkakaisa doon. Dapat may pagkakaisa, nagtutulungan tayo para umasenso ang bawat isa sa atin. So ito lang mga kaibigan ang 5 paraan na nakikita kong paraan para umasenso ang Pilipinas. So yan lang mga kaibigan nating video tungkol sa 5 paraan para umasenso ang Pilipinas. Pero tandaan ninyo, hindi magsisimula sa gobyerno ang pag-asenso ng Pilipinas. Mag-uumpisa sa bawat isa sa atin na mga Pilipino. Magsumikap ka, gawin mo ang makakaya mo para mabago mo ang buhay mo at pilitin mong umasenso sa buhay. Yun lamang mga kaibigan. Sana meron kayo natutunan, and as always, have a nice day everyone.